Good morning, church. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari po ba nating itian yung mga nakatabi natin? Nasa kanan, kaliwa, likod at harap. Morning. Good morning. 4 na araw na lang po. Pasko na. Amen? Marami nang nangingiti sa atin, pero higit pa daw po sa mamahaling regalo, higit pa po sa masasarap na handaan, higit pa po sa mga family gathering. Mainam po na malaman natin kung ano po yung reason itong season na to. Amen? At dahil tayo nung araw ay may haring isinilang na parito para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Sabi nga doon sa John 1:14, share ko lang sa inyo mga kapatid. Sabi dito, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Kaisa-isang Diyos po na nagkatawang tao. Naranasan natin sila. Naranasan natin siya. Amen? He's a tangible God compared doon sa mga Diyos-Diyosan ng iba. Diba? So salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Ann kanina, mag-umapaw po sa atin yung kagalakan. Hindi po ba higit pa sa sapat na malaman na may isang hari, may isang Diyos na naparito para sa atin, namatay para sa ating mga kasalanan. Abundant po ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen. Amen? Amen. So church, with all gladness, full of joy in our heart, let's praise the living God. Hallelujah!
heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven the nature sings. Lord, joy to the world, the Savior reigns, that all their songs employ, wild fields and flood, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Come on, church, let's sing. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Sa ba church sing joy? Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah! Celebration begin, make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. Lord, You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Turn it all around.
celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Into gladness, you've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, let's declare this. You turned my sadness Into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good, for You are good, for You are good. Yes, Lord, hallelujah! Tunay mabuting ang Panginoon, mabuting ang Diyos sa amin, Panginoon. Marapat kang papurihan, marapat kang sambahin ng iyong mga nilikha. Lahat ng may hininga magsabing hallelujah! Hallelujah! Minsan ba awitin natin? Hallelujah! My sadness into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Minsan pa lahat ng nagsabi nagagalak sila umawit. Sadness into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout Saan pa? for joy. You turn my Sadness into gladness, You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. Mas malakas pa! You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good, for You are good, for You are good. Praise You, Lord, hallelujah. Yes, Lord, we praise You. We will continue to dwell in Your presence, Father God. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King
King of angels, oh come let us. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. The Lord, Christ the Ye, Lord, we greet Thee, born this happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. The Lord, His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ the Lord. Isang pa, we'll praise Your name. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. We'll praise Your name forever. Christ the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be an Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall
shall be Emmanuel. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. With all our heart we sing, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Let's lift our hands to the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Papurihan ka, Panginoon. We worship you, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagluwalhati, marapat kang sambahin, Panginoon, dakilain ang nag-iisang pangalan. Hallelujah! Muli lahat ng mga may hininga, lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga pong karapat dapat lamang purihin, luwalhatiin at sambahin ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sige, you may now be seated, mga kapatid. Wow. Praise God po sa buhay po ng ating worship team for giving their gifts and talents para po magamit sa glory ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po na ating pagsamba ngayong umagang ito, dadako po tayo sa susunod na bahagi ng ating naggawain na kung saan ay inaalala po natin yung reason why we are here. Ano? Sino ba dito ang reason mo kaya ka nandito para makakita mo ulit si kapatid? I think that will be our secondary reason why we are here, to have fellowship with our brethren. No? But the main reason why we are here is to worship and honor the King of Kings and the Lord of Lords, our personal Lord and Savior. Amen! No? Na nagkagaya po ng mga inawit natin ngayon. He came into this world. A God presented Himself in flesh. Amen? No? Para nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng pagkakataon na muling makakonect sa ating Panginoon Diyos. Because of sin, we were separated from God. Alam naman po natin yan. And it is only because of His grace and mercy. Kaya po tayo nandito ngayon nakakasamba sa Kanya. No? Dahil po sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ngayong umaga pong ito, no, sa pagtanggap po natin ng mga ostia at katas ng ubas na sumisimbolo sa dakilang katawan at banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, I invite everyone to continue to stay in that atmosphere of worship, and as we continue to prepare ourselves sa pagtanggap po ng mga elements na ito ay talagang magkaroon tayo ng tunay na conviction, no? Doon po sa pagtanggap natin kay Kristo at doon sa pagkilala natin doon sa Kanyang sakripisyo sa krus. Hayaan niyo pong basahin ko yung sinasabi sa unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 23, at sa mga sumusunod pang mga talata, na ito po ang ating isa sa mga
references natin sa Bible why we are doing this, mga kapatid. Ano? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, kung kayo po yung may mga Bible, you can also open your Bible. Sa unang Korinto, chapter 11, simulan po natin sa verse 23. Sabi po dito, sapagkat yunanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y magkapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng ating Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datatpat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So napakalinaw po na instruction sa atin ng Bible that every time we do this, mga kapatid, we have to make sure na tayo po ay naniniwala doon sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay, at sa kanyang muling pagbabalik. And if we are believing, convicted, doon po sa katotohanan na yon, sabi dito, we can partake sa gawain po na ito, sa bahaging ito ng ating gawain. No? Kasi ang warning doon, kung hindi naman tayo kumbinsido, if we were not, we do not believe that truth, kumakain daw po tayo, umiinom ng hatol sa ating mga sarili. Kaya I invite everyone, tayo po'y manalangin, at sa ating pinanalangin, talaga pong siyasatin natin ang ating mga sarili. At talaga pong ideklara natin muli, paulit-ulit, sa pananalangin, as we speak to the Lord, na talagang yung ating pananampalataya at paniniwala doon sa kanyang gawa ay buong buo. Amen? Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, patuloy po namin kinikilala ang inyong kabutihan, ang inyong dakilang pag-ibig, O Diyos, ang inyong katapatan. Panginoon, Ikaw ay banal. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Lord, sa umagang ito, sa pagsasagawa po namin ng pagpuputol-putol ng tinapay, sa pag-inom ng sarong ito na sumisimbolo sa iyong banal na katawan at banal na dugo, Panginoon, we are declaring our faith. We are declaring our belief, Father God, na tanging si Jesucristo lamang ang daan upang kami ay makalapit sa aming Diyos Ama sa langit. Na sa pamamagitan po ng kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, ito po ang tanging susi upang ang aming mga kasalanan ay mahugasan at kami ay magkaroon ng tunay na relasyon sa aming Diyos Ama sa langit. Ama, kami po ay naniniwala na may kapangyarihan ng inyong pagkamatay, muling pagkabuhay, O Diyos. Kaya sa pagtanggap po namin ng mga elements na ito ngayong umagang ito, nawa, makita mo ang tunay na laman ng aming mga puso. Makita mo na tunay kaming kumikilala, sumasamba sa iyo, O Diyos. At sa pagtanggap at pag-inom namin ng mga elements na ito, Father God, we are declaring the power of your death and resurrection. And we are also declaring our faith and hope na kayo po'y magbabalik muli upang kami isama mo sa iyong kingdom, sa iyong kaharian, Panginoon, dyan sa langit. Sa umagang ito, pagpalain niyo po ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong banal na katawan. Gayon din naman, Panginoon, ang sarong ito na sumisimbolo sa banal at dakilang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pagtanggap po namin ng mga bagay na ito, we give it to you as our offering, as our worship.
Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Pwede po nating tanggapin at inumin ang saro. Amen. Amen. Muli po, balik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagkilala sa nag-iisa nating Diyos na banal. Amen. Good morning sa inyong lahat. Merry Christmas. Sabihin mo nga sa tabi mo, Merry Christmas. Ilang tulog na lang? Ha? Four sleeps na lang, no? 4 na tulog na lang. At Pasko na. No? Marami yung nag-argue, no? Bakit sineselebrate ng Pasko? Hindi naman sure kung anong date talaga sinilang ang Panginoong Jesucristo. It's not about the date. It's about the real reason of Christmas. Na ang Panginoong Jesucristo dahil sa pagmamahal sa iyo, sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoong Jesus. No, siya ay isinilang sa mundo. So before we would continue, let us all pray. Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for all things that you have done for us. We thank you for your goodness, your mercies, and loving kindness. We thank you, Father, as we did yung praise and worship kanina, you made us feel your presence, Father. And we just want to always have yung presensya mo, Father, na naaktibo sa aming buhay. Huwag po namin hayaan, Panginoon, that we will walking yung sa mundo na ito na lumalakad kami malayo sa inyong piling at sa inyong presensya. Lord, salamat sa lahat ng ginagawa nyo at sa lahat ng gagawin nyo pa. At sa umagang ito, habang pinagbubulay-bulayan namin ang inyong salita, ang inyong banal na Espiritu po ang manguna sa amin. Lord, remind us of the truth that will not just add information to us, Father, but would really change our lives, that would really transform us into Christ-likeness. Lord, salamat. We give you back all praises and glory in Jesus' mighty name. Amen. So today, we will be talking about, kasi Isaiah 9:6 yung atin pong pinag-uusapan. Sabi sa Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be on his shoulder, and he will be called," Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nasa iba't ibang version yung Wonderful Counselor, dun sa ibang version magkahiwala yung Wonderful at saka yung Counselor. But both speaks of the character of Jesus. Ano ibig sabihin po ng wonderful? Wonderful is beyond ordinary. No, higit sa pangkaraniwan. He is miraculous. Kaya nga po hindi tayo dapat mangamba dahil yung mukhang imposible, kayang gawing imposible ng Diyos sa buhay mo. Yung sa palagay mo mahirap magbago, kaya kang baguhin ng Panginoon. Counselor, anong ibig sabihin ng counselor? He is yung pinanggagalingan lang lahat ng karunungan. And His counsel is good for you. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, "For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future." At yung plano ng Diyos na ito, kahit seemingly o sa kanyang appearance, hindi ganun ka makakabuti sa'yo, pero mind you, because the Lord loves you, yung lahat ng plano niya, mukhang pangit man, makakaganda yan sa'yo. Paano natin nalaman? Sabi yan sa Romans 8:28 Ano sabi doon? "For all things will work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose." Sino po ba yung nagmamahal sa ating Panginoon? Siya po na unang minahal ng Panginoon. Kasi sabi rin ng kanyang salita, "We love because He first loved us." Ganun ka kamahal ng Diyos, no? Hindi ka pa man nagmamahal sa Kanya, minahal mo na, o minahal ka na niya. Kaya nga lang tayo nakapagmamahal sa Kanya. Last week, we talked about, ano po yung pinag-usapan natin last week? Mighty God and Everlasting Father. Naalala niyo po, kinuwento ni Brother Jonas muli yung istorya ng the prodigal son.
and how yung everlasting love ng Father. No, yung mga tatay ho sa mundo, kung minsan kaya nalilito tayo, talaga bang mahal ako ng tatay ko sa langit? Bakit? Kinukompare natin yung pagmamahal ng Diyos doon sa mga tatay natin dito. Mind you, mahal tayo ng ating mga tatay dito, but our Father here sa lupa ay hindi naman perpekto. Kaya we would see yung weaknesses nila. No, pero our God in heaven loves us so much beyond what we could imagine doon sa pagmamahal na iniisip natin na pwede nating tanggapin mula sa Kanya. Yung pagmamahal nga na binibigay niya sa atin is a love that we are undeserving of. Hindi naman tayo karapat-dapat sa pagmamahal na yun pero patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos. Nakita niyo po yung sinabi po ni Brother Jonas, when the prodigal son suddenly realized na bakit ko ba hinayaan na magkaganito yung buhay ko? No, kakain na nga siya ng pagkain doon sa babuyan No, tapos he suddenly realized, doon sa bahay ng aking ama, maging yung mga tagapaglingkod, hindi nagugutom, hindi nagkukulang. Kaya sabi niya, I will come back to my father and tell him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Pero pwede bang tanggapin mo na lang ako bilang isa sa mga lingkod mo? Kasi alam niya yung kababaan ng kanyang kinasadlakan, not because it is the will of the Father for him, but because pinili niya na lumayo mula sa presensya ng kanyang ama. Pero alam niyo anong sabi po doon sa kwento? Papalapit pa lang ho siya, nire-rehearse pa lang niya yung sasabihin niya. Kasi napakahirap nun Bakit nakakahiya yung ginawa niya? Sa kabutihan ng kanyang ama, hiningi niya lahat. Sabi niya, Ama, kukunin ko na yung mana ko. Ayoko na sa piling mo. Lalayo na ako at magpapakasaya ako. It is as if he was telling him, Father, I am not happy in your presence. I would find happiness elsewhere. Pero na-realize niya, apart from his father, wala yung totoong kasiyahan. Nahiya siya naglalakad, nagre-recite siya sa kanyang sarili, ito sasabihin ko sa tatay ko, ito sasabihin ko sa tatay ko. Pero alam niyo malayo pa lamang siya. Sinalubong at tinakbo papunta sa kanya yung kanyang tatay. Tumakbo yung tatay papunta sa kanya. At niyakap siya. Actually, sinasabi pa lang niya yung pre-practice niya. Anong sabi ng tatay? Bihisan nyo ng pinakamagandang bato yung aking anak, sinuutan ng singsing, binigyan ng sandalyas. At anong sabi? Yung pinatabang baka, yung pinatabang guya, katayin nyo sapagkat magdiriwang tayo. Karapat dapat ba siya doon sa pagmamahal ng ama? Hindi. Bakit ibinigay yung pagmamahal? Kasi mahal siya ng ama. Dahil desisyon ng ama na mahalin siya. At ganun din tayo, kagaya ng alibughang anak. Hindi ka karapat dapat. Alam mong nakakahiya yung mga pinagdaanan mo, ginawa mo sa buhay mo, and yet the Father ran towards you para yakapin ka at iparamdam sa'yo ang pagmamahal niya. He is the mighty God. Walang limitation ang ating Diyos. And He has something na inihahanda niya para sa atin hong lahat. But ang tanong, would we want yung inihahanda ng Panginoon sa atin? So today, we will be talking about the Lord being the Prince of Peace. Sabi po na ulit, basahin ulit natin, Isaiah chapter 6, or chapter 9, verse 6. For today, a son is born, child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ano po? Anong sabi dito? Tingnan po natin yung next picture. Ito ho yung larawan ng, nakikita ho natin to sa mga decoration tuwing Pasko. Ang tawag ho dyan ay Belen. When the coming of the Lord was prophesied, there were many expectations. Ang tao po kasi laging may expectation Ano yung mga expectation na to? Minsan yung expectation natin, kaya minsan nakikita natin sa Facebook, expectation versus reality. Minsan gumagawa tayo ng sarili nating inaasahan. Tingnan niyo po yung sinabi ng Bible ni Jesus tungkol kay John. Sabi niya, what did you expect? Hindi pala gumagana to pag walang internet. So doon na lamang po ako. So what do you expect nung lumabas ka sa disyerto?
would you see, would you be seeing a man? Sabi dito, as John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in king's palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. Kasi minsan pag inisip natin, ay, may propeta, dapat ganito itsura niyan. Pastor, dapat ganito itsura niyan. Dapat ganito yan, dapat laging ganito. May expectation tayong minomolde sa isang tao na kaya kung minsan, pag hindi yun yung ating inaasahan, ay, ayoko niyan. No? Kaya ang ating panantunan is yung sarili nating expectation. Alam niyo po, nung parating ang Panginoong Jesucristo, nung may expectation din yung mga Israelita. Ano po yung expectation nila? Someone who would be a political conqueror. No, someone who would be following the dynastic leadership of David. No, isang tao na magpapalaya sa kanila mula po doon sa pagkakabihag sa kanila ng Imperyong Romano. No? Someone who would be riding, talagang siguro pagka pumasok sa isang lugar ay talagang sobrang lahat ay mapapalingon dahil sa kanyang grandeur and majesty. But here comes the king. No, yung king na isinilang, saan isinilang? Hindi nga sa ospital Hindi nga sa isang palasyo. Kasi we are expecting that the king should be born in a palace. Now, and yet, here is the king, hindi man lang na-welcome sa mga bahay dahil puno na yung mga bahay at ipinanganak pa sa isang sabsaban. No? Alam nyo, kung minsan yung ganitong klase ng mga expectation, hindi lamang doon sa mga pangyayari po doon. Even yung ating impression on what we would want God to do in our lives. Pati yung mga bagay na gusto nating pagawa ng Diyos para sa atin, minsan may sarili rin ho tayong expectation tungkol dyan. And since we will be talking about Jesus as the Prince of Peace, tingnan po natin ano yung mga expectation ng tao tungkol sa kapayapaan. Na-review na lamang po ito. Kasi pinag-usapan na natin yung tungkol sa kapayapaan when we were talking about the fruit of the Holy Spirit. No? Kasama po yun. Ano po yun? Love, joy, peace. Pangatlo po yun. Ano po yung expectation natin tungkol sa peace? Tingnan natin. Sige. Peace is the absence of trouble. No? Nung dumating ang kapayapaan, dapat wala ka ng problema. Tanong mo sa katabi mo, may problema ka pa ba? Dami pa daw. No? Paano yun? Kung may problema ka, ibig sabihin ba nun, wala kang kapayapaan? Anong sabi po ni Jesus tungkol sa absence of trouble? Ito po ang sabi niya. No, ito yung mga expectation ng tao, peace and quiet, tranquility, freedom from disturbance. Pero anong sabi po ni Jesus? I have told you these things so that in me you may have peace. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo para sa inyong mga sarili ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi dito, so that in me, dahil sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, and this world will be trouble. Paano yun? May trouble pa rin pala Paano mayroong kapayapaan? Kung ang inaasahan nating kapayapaan ay kawalan ng problema, kawalan ng trouble, then hindi ito yung kapayapaan na hinahanap natin. Ano pa yung expectation ng tao tungkol sa kapayapaan? Peace is getting along with everyone. Lahat ng tao, kasundo mo. Lahat ng tao, sumasang-ayon sa'yo. But ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemy will be those of his own household. Nisip natin, kapayapaan ba ito? Bakit pagkakagalitin? Actually hindi pagkakagalitin. But because there will be differences, hindi sinasabing lahat, pag naniwala ka, lahat ang makakasundo mo. Ang sinasabi dito, there will be instances that even people in your own household ay magkakaroon ng hindi magandang pakikitungo sa iyo. Pero hindi para makipagkagalit tayo. Kasi tingnan niyo yung sinasabi sa susunod na verse.
Tingnan niyo sinasabi ni Jesus, kahit na nga inaaway na tayo, dapat ganito pa rin ang ating ginagawa. John 14:27, "But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." Ano sinasabi dito? No? Kahit inaaway ka na, dapat magpo-provide ka pa rin. Dapat mamahalin mo pa rin. Dapat kakaligain mo pa rin ang iyong mga mahal sa buhay. Ano pa po ang sinasabi sa susunod na verse? Sabi sa Matthew chapter 5, verse 39 to 40, "But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. If anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well." Ano sinasabi ho dito? Hindi po porket may kapayapaan tayo mula sa Panginoon, lahat na ng tao sasang-ayon sa iyo. Hindi porke na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, you will not have opposition. In fact, sa totoo lang, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, yung dating sumasang-ayon sa iyo, baka ngayon hindi na nga eh. Bakit? Nagkakaroon na kasi kayo ng kakaiba o pagkakaiba doon sa inyong kinalalagyan o kalalagayan. No? Pero hindi ibig sabihin na yon na ino-oppose ka, ay dapat i-oppose mo rin sila. The Lord Jesus is telling us, kapag sinampal ka, huwag kang gaganti. Hayaan mo lang kasi ang Panginoon naman ang bahala sa iyo. Kapag inargabyado ka, huwag kang mangargabyado. Ang sinasabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti o gantihin mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Next slide, please. Sabi dito, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those that persecutes you." Hindi po sinasabi na yung kapayapaan ay magdadala sa iyo na ang lahat ng tao ay magiging sang-ayon sa iyo. Pero ang sinasabi dito, yung kapayapaan na dala ng Panginoon, kahit marami na mag-oppose sa iyo, kung minsan nga sa loob pa mismo ng iyong sambahayan, na mamahalin mo pa rin sila gaya ng pagmamahal na ipinakita sa iyo ng Panginoon. Ano pa po yung inaasahan ng mga tao tungkol sa kapayapaan? Peace is having to live comfortably. Wala ka nang iintindihin. Wala ka nang poproblemahin. Paisi-isi na lamang buhay dahil payapa ka. Pero anong sabi po ng salita ng Panginoon? Sabi niya dito, Hebrews 12:11, "Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it." Minsan nga masakit eh. Bakit? Minsan may pagdidisiplina. Minsan, kailangan ng mga pagsasakripisyo. Peace is not living comfortably, but peace is trying to conform towards dun sa direction na inihanda sa atin ng Panginoon, which oftentimes is mas mahirap kesa doon sa dati. Bakit anong sabi ng Panginoon? May dalawang klase ng daan. Yung isang daan, maluwang. Yung isang daan, makipot. Ano yung palaging pinipili ho ng mga tao? Sabi ng Bible marami ang pumapasok sa daan na pagkalapad-lapad. Pero ang dulo nito kapahamakan. Pero, sabi noon, magsumikap kayo na pumasok doon sa makipot na pintuan kung saan naroroon ang buhay. Next slide po. Sabi ng Panginoong Hesukristo, nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Ito po yung sinasabi lagi, pagka may misa, I give you peace, my peace I give you. Pero anong sinasabi po dito ng Panginoon? Yung kapayapaang binibigay ko ay hindi kahalintulad ng kapayapaan na inaalok ng mundo. Kasi may expectation nga eh. Pero yung expectation na yon, kung wala tayo sa Panginoon, kahit yung mukhang kapayapaan na nararanasan natin sa buhay ay hindi totoong kapayapaan. Next po. Sabi niya dito, "Peace is not peace for the sake of being worry-free if there is really something that we should be bothered about." Ang kapayapaan na hindi totoong kapayapaan
No, kapag ang iniisip natin ay ang kapayapaan, ay talagang wala ka nang iintindihan at wala ka nang iisipin kung sa katotohanan may dapat ka talagang isipin. Doon po sa aklat na The Pilgrim's Progress na sinulat ni John Bunyan, na po, it is a classic that was written centuries ago. It speaks about a character named Christian. Si Christian ho, nung nalaman niya yung tungkol sa kasalanan at tungkol doon sa kapahamakan sa kasalanan, hindi na ho siya nakatulog. Hindi na ho siya napakali. No? Talagang gulong-gulo siya at gusto niyang mahanap kung ano ang solusyon sa kanyang problema. Anong sinasabi ho dito? Sa totoo ho, ang dala ng Panginoon ay kasagutan sa pinakamalaking problema natin na pwede ho natin na kung minsan no, hinahayaan lang natin at parang wala namang kabagabagan sa atin ho, pero sa totoo dapat ho talaga tayong mabagabag. Ano? Ano po ang sinasabi dito? Tingnan po natin yung next verse. Yung kapayapaan po, na pag-aralan ho natin last time, Hebrew word po nito ay shalom. No? To make whole. No, pero ito po ay galing sa salitang o root word na shalom. No? Yung shalom ay galing sa root word na shalom. Ano po ang ibig sabihin ng shalom? Shalom is translated, make it good, shall surely pay, make full restitution, or to restore. The ancient Hebrew meaning of shalom was to make something whole. Bakit kailangan natin yung shalom na to? Bakit kailangan natin yung shalom? Kasi may nasira. Kasi may nahiwalay. Kasi may kailangang i-restore. At ano po ito? Kagaya ng binabanggit ko kanina, tingnan po natin sa next slide po natin, na po, one cannot experience the peace of God without being at peace with God. Hindi natin mararanasan yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos kung tayo ay walang kapayapaan, no? Wala tayong kapayapaan sa Diyos. Ano pong sinasabi ko dito? Kasi mayroon hong pagkakabiyak, mayroon hong pagkakahiwalay. Sabi po ng ating Panginoon kay Adam at Eve, no, pwede niyong kainin ang lahat ng mga prutas na raririto sa hardin, liban lamang sa isa. Ito ang bunga ng puno ng pagkaalam ng tama at mali. At sa oras na kainin nyo ito, kayo ay mamamatay. Alam po yung kamatayan ho na yun? Alam niyo po ang ibig sabihin ng kamatayan ay hindi lang tungkol sa kamatayan sa pisikal na katawan. Sabi nga po ng Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once. No, dahil doon sa kasalanan na yon, may appointment na tayo kay kamatayan. Huwag lang ho tayo magmadali kasi may pagagawa pa sa atin ng ating Panginoon. Ha? Pero katotohanan yun, mamamatay at mamamatay ho tayo. That is physical death. But there is the second death, that dahil sa kasalanan po na ito, tingnan po natin yung next verse. Ano po sinasabi sa next verse? Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Dahil sa kasalanan, nahiwalay ka sa Diyos. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Dahil sa kasalanan ho, no, nagkaroon tayo ng pagkakaalit sa Diyos. Bakit? Ano ba yung kasalanan? Yung kasalanan ho ay pagpili ho natin ng kalooban nating sarili, no, higit doon sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Si Adan at Eva, hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Saan sila nagtiwala? Nagtiwala sila doon sa pang-deceive ng serpent. At nagtiwala sila, anong sabi ng Biblia? At sa mata ni Eva, nakita niya na ang prutas ay maganda sa kanyang paningin. No? At inisip niya yung makakabuti sa kanya. Bakit? Anong sabi po ng serpent? Sa oras na kainin mo yan, ikaw ay magiging parang Diyos. Alam mo sa sarili mo yung tama at ang mali. Anong sinasabi niya? Lord, hindi na ikaw yung Lord sa buhay ko. Ako na mismo ang magpapasya para sa sarili ko. And that is what sin did to us. Napalayo tayo sa Diyos. Next verse po. Anong sinasabi ho dito? Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Alam niyo ho, ang gusto natin, yung kapayapaan na wala tayong iniintindi, wala tayong problema. Without realizing
na kung payapang-payapa ang buhay natin and we would not come into our senses that we have this biggest problem. Ano yung biggest problem na ito? Na may kasalanan tayo at hiwalay ho tayo sa Diyos. Israel then was waiting for someone who would liberate them doon sa pagkakabihag sa kanila ng mga Romano. Not realizing that it was their sin that caused them to be captives by the Romans. Ang gusto nila yung freedom doon sa pagkabihag, pero hindi nila tinutukoy na ang dahilan ng kanilang pagkabihag ay yung kanila mismong kasalanan. Sa totoo ho, tayo rin kung minsan ganun ho. Gusto natin, payapa yung buhay natin. Gusto natin, wala na tayong iniintindi. Gusto natin, 10 years from now, kahit hindi na tayo magtrabaho, okay na ho tayo. Kasi doon natin nakikita yung ating kapayapaan doon sa mga bagay na, bahala na, kasi okay na naman ako eh. Yun yung mga tinitingnan natin. But yung real problem, which is yung alienation natin mula sa Diyos, yun yung hindi natin nakikita. Sabi ng Biblia, God hates sin. No? At habang tayo ay namumuhay sa pagkakasala, tayo ay kaaway ng Diyos. Tayo ay malayo sa Diyos. At next slide po, tingnan po natin. Sabi po sa Luke 1:76-79, and you, my child, ito po yung sinabi ni Zacarias kay John the Baptist, na po sabi dito, you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will be on before the Lord to prepare the way for Him, to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because the tender mercies of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Anong sinasabi po ni Zacarias kay John the Baptist, no? Na mayroon siyang malaking pribilehiyo, na ihanda ang daraanan ng Panginoon. At yung Panginoon na yun na darating, ang siyang magbibigay ng totoong kapayapaan higit sa inaasahan ho ng mundo. Ano po yung next verse? Sabi po sa Romans 5:10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. When the Lord Jesus came to this earth, people were expecting Him to come in a different, yung kakaiba at yung inaasahan nilang pagdating ng ating Panginoon. Pero nung dumating ang Panginoon, maraming ang hindi nakapansin eh. Liban ho sa mga pastol na nagpapastol nung gabing yon, at liban doon sa mga matatalinong tao. And in fact, sa pagdating ng Panginoon, not everyone who knew doon sa kanyang coming ay wine-welcome ho siya. In fact, nung nalaman ho nung isang hari, anong gusto niya? Patayin yung dumating na hari, na patayin yung Messiah. Kaya sabi niya doon sa mga sa tatlong mago, Ano sabi niya doon hindi naman sinabing tatlo, kundi mga mago o mga matatalinong tao mula sa silangan. Anong sabi niya? Pwede ba kapag natagpuan niyo na yung isinilang na hari, bumalik kayo, sabihin niyo sa akin, para ako rin ay makasamba sa kanya. Pero deep in his heart, what he truly wants is to kill the born king, Yung isinilang na hari. And in fact, nung napagkatanto niya na siya pala ay napaglalangan dahil umiwas ng daan yung matatalinong tao, anong ginawa niya? Nagpadala siya ng mga sundalo sa Bethlehem at sang-ayon sa pagkasabi ng pagkalitaw ng tala na nag-lead doon sa matatalinong tao doon sa sinilangan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng mga 2 years eh. Kaya sabi niya, every 2 years and below na batang lalaki ay kanyang pinapatay. Kaya sabi dun sa Bible, may pagtangis. Yung pagtangis na parang hindi mapapatahan. Bakit? Pinagpapatay yung mga batang lalaki, 2 taon pababa. They were expecting someone else. They were expecting yung pagdating ng Panginoon na kakaiba. Pero the Lord, being the wonderful counselor that He is, has greater plans for us.
Ano yung plano niya? Yung plano niya, hindi yung gusto mo. Hindi yung bagay na inaasahan mo. Bakit? Kasi po yung gusto natin, sa totoo, hindi naman tayo sure kung makakabuti ho sa atin yun eh. Kasi may mga gusto tayo na napatunayan na natin sa buhay natin. Pinilit natin ng pinilit no, na mangyari yun sa buhay natin. Tapos nung nangyari sa buhay natin, iba-iba yung reaksyon natin. Either, yun na pala yun, no? Walang satisfaction. Why? Kasi hindi tama yung ating inaasahan. Or dahil hindi natin naabot, ano lang nangyari sa atin? Prostrations lang yung natamo natin. Pero what the Lord intends for you to receive is something beyond or greater than what you are expecting, because that thing that He is giving you ay yung talagang kailangan mo. Ano yung kailangan mo? Yung kailangan mo ay kapayapaan sa pagitan mo at ng Panginoon. Yung sagot dun sa kasalanan. Bakit yung kasalanan? No, habang narariyan yan, kahit mukhang mapayapa ang buhay mo, sa totoo lang, wala ka talagang kapayapaan. Sabi dito, for if while we were God's enemies, no, nung kaaway pa tayo ng Diyos, dumating sa mundo ang ating Panginoong Jesucristo. He is the Prince of Peace. Tingnan natin yung next verse. Sabi dito, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po? Ano yung kapayapaan na to? Yung justification na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dati kang makasalanan, nang nag-iintay sa iyo kaparusahan, pagkahiwalay sa Diyos, kamatayan. Pero ngayon, dahil sa justification na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ang ibinibigay niya sa iyo ay kapayapaan. Ano yung kapayapaan po na ito? Next po. Luke 2:14, ito po yung narinig ng mga pastol. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rest. May inihahanda akong kapayapaan ng Panginoon. No? Kasi kung minsan iniisip natin, dumating ang Panginoon, payapa na ho ang lahat. Alam niyo po, yung kapayapaan na iniaalok ng Panginoon ay kapayapaan lamang para doon sa tumatanggap ng kapayapaan mula sa Kanya. Ano po ang sabi dito? And on earth, peace to those whom His favor rest. May pabor palang ibinibigay ang Panginoon eh. Ano po ba ibang salita sa pabor? Biyaya. Ano po ba yung biyaya? Biyaya, isang bagay na hindi ka naman karapat-dapat, pero ibinibigay sa'yo. Ano po yung favor na ito? Ito yung regalo ng Diyos sa'yo. Next verse po. And I think ito po yung last verse natin. Na maikli lang ho yung ating verse eh. I just want you to realize, no, tatlong bagay lamang. Number one, kung minsan yung inaasahan ho nating kapayapaan, no, yung nararamdaman natin na everything is well, everything is okay, hindi ko naman ho sinasabi sa lahat ng panahon. Minsan ho, delikado pa nga ho yun. Bakit delikado? Kasi kung wala ka naman sa Panginoon at ang inaasahan mo ay yung kapayapaan ng buhay na hindi ka naman napalapit o hindi ka naman napatawad sa iyong makasalanan. Na po, it is just a matter of time. Bakit ho? Kasi sabi ho ng psalmist, no? Bakit nakikita ko yung mga tao, sabi nila, nananagana sila and yet, no, parang ang kanilang mga gawa ay hindi naman tama. Yun ang sabi ho sa Psalm. Kasi kaya nga nung sinasabi, parang nakakaingit pa nga sila. Bakit sila nakakaingit? Kasi kung sino pa yung gumagawa ng mali, sila pa yung parang walang iniintindi sa buhay. Bakit everything is well? Everything is okay. Everything, no, parang wala na silang hahanapin pa. Pero sabi po nung psalmist, they are really standing on slippery slope. Anong ibig sabihin nun? No? Wala naman hong sekretong hindi nabubunyag. And everything, no, ay marireveal in God's perfect time. We are not saying this kasi gusto natin mangyari sa kanila yon, o gusto natin, kasi tayo rin ho ganun dati. Kasi when we're living in sin, or when we're living in our own ways, o yung gusto nating mga bagay sa ating buhay, ganun din ho tayo. Akala natin okay ho lahat. Akala natin ito na yung buhay and everything. Pero sana ho,
when we become or when we begin to realize yung kagaya ng na-realize ni Christian doon sa Nobel po ni John Bunyan, when he realized about the seriousness doon sa consequence ng kasalanan, dapat po magtatakbo tayo palayo sa kasalanan. No? Si Christian ho, doon sa storya, doon sa kay John Bunyan, hindi na nga ho siya nakatulog eh. Bakit ho? Tayo ho ba pagka mayroon ho tayong kasalanan, no? Wala lang sa atin. Tayo ho ba kapag ka namumuhay sa, alam mong pinatatalikuran na sa iyo ng Panginoon, and yet you still say, ay, wala naman tong consequence kasi makakalusot naman ako dito. Malalagpasan ko naman ito. And then, suddenly, kapag ka inani na natin yung consequence ng ating nagawang mali, tapos sasabihin natin, Lord, bakit mo hinayaan to na mangyari sa akin? No? Kung minsan complacency, no, is not really beneficial to us. That is the reason why hinahayaan ng Panginoon na minsan makaranas tayo ng mga bagay na mga magpapagising sa atin. Naalala ko tuloy yung programa dati ni Ted Filon. Alam niyo po yung programa ni Ted Filon? No? Yung Hoy, gising. Kasi we need to wake up. No, we need to understand what our real situation is kung hindi pa natin tinatanggap yung kapayapaan mula sa Panginoon. Pero nung tinanggap na natin ang kapayapaan mula sa Panginoon, ano po yung kapayapaan na ito? Inihingi natin ng tawad. Sabi ng Bible sa Acts, sabi po ng mga tao, Brother, what shall we do? Bakit ho? Ano ho ba yung ginawa ni Peter? After mag-descend yung Holy Spirit kay Peter, nangaral ho si Peter. Sabi niya, pinako sa krus yung Messiah. At sa pagkapako niya, inako niya lahat yung ating mga kasalanan. No? Na-realize ho ng mga tao, makasalanan ho sila. Tayo rin ho, dati makasalanan ho tayo. Bakit ho? Kasi ang gusto natin is yung sarili nating kalooban ang nangyayari sa ating buhay. Pero once we begin to realize, kaaway pala ako ng Diyos. Bakit? Kasi may kasalanan ako eh. Kasi mas pinipili kong manatili sa kasalanan kaysa tumungo doon sa gustong pagdalhan sa akin ng Panginoon. Once we begin to realize that, dapat hindi ka na napapakali. Dapat hinahanap mo na kung ano ang pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Pero alam mo, huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi hindi mo kailangan at hindi ka kailangan mahirapan para hanapin mo ang Diyos. Kasi kagaya nung sinabi ni Brother Jonas last week, ang Panginoon iniintay lang niya. Iniintay lang niya na magpakumbaba ka at muli kang lumapit sa Kanya. Tayo po tayo. Sabi ng Bible, when the father saw his son approaching towards him, nung nakita niya, napapalapit ho yung kanyang anak, siguro yung kanyang kalalagayan, bagamat damit na madumi ho yun, pero sa spiritual, alam naman natin, no? Kapag tayo ay makasalanan, sa appearance man, o nakikita man ng ibang tao, parang ang bait-bait ho natin, sabi ho ng aklat ng Isaiah, tayo ay parang maruming basahan lang sa harapan ng ating Diyos dahil sa kasalanan. Pero alam niyo po, dahil mahal ka ng Diyos, nakita natin yung sinilang na bata sa sabsaban, yun yung anak ng Diyos eh. Yung anak ng Diyos na dahil sa Kanya, nalikha ka. Kasi sabi ng John, nothing was made without Him. Kasi siya yung Word eh. Siya yung nagbigay buhay sa lahat sa atin. We were just created beings. And we, or He, is our Creator. Sa totoo pa, pwede namang pinalitan na lang tayo lahat eh. Pinalitan ng version na hindi matigas ang ulo. Pinalitan ng mga tao na masusunod sa Kanya. Pero alam mo, hindi ka sinukuan ng Diyos. Makasalanan ka, matigas ang ulo mo, hindi ka winasak ng Diyos sa halip
Pinababa niya ang kanyang nag-iisang anak. Yun yung plano eh. Yung counsel na hindi maintindihan ng mga tao. For men has different expectation. Pero yung glorious wisdom ng Panginoon, higit sa kaya nating isipin. God became man and dwelt with us here on earth. Naranasan yung hirap na naranasan mo. No, lahat ng pinagdaanan mo, na pinagdaanan niya, liban lamang hindi siya nagkasala. At nung time, no, yung purpose niya, kaya sabi ni Peter, no, Lord, I will not let you. Pero sabi niya, no, lumagay ka sa likuran, Satanas, sapagkat hindi yung kalooban ng Diyos yung sinasabi mo. Yung kalooban ng Diyos, hindi naman madali eh. Bakit? Sana ang kalooban ng Diyos, no, bumaba ang Panginoong Hesukristo, naghari na lamang sana siya, kagaya ng gusto ng mga tao. Kasi nung pinakain ng Panginoong Hesukristo, yung 5,000 men, liban pa sa mga babae at sa mga lalaki, gusto niya siyang gawing hari eh. Di ba? Gusto nilang dumugin ang Panginoong Hesukristo at iproklama siyang hari. Pero nung sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, yan yung expectation nyo eh. Ano expectation nyo? Gusto nyo akong gawing hari sapagkat naibibigay ko sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kasi nakakakain kayo. Yung kailangan nyo, yung comfort sa buhay, hindi ho masama yun. Pero hindi ho yun ang prioridad ng Panginoon na maranasan mo sa buhay mo. Ano yung prioridad ng Panginoon? Yung makilala mo talaga yung kanyang kalooban. At ano yung kalooban niya? Sabi ng Biblia, ang kalooban ng Diyos ay wala sino man ang mapahamak. Sa totoo lang ho, no, yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina, minsan, hindi nagsisingkin sa atin yung gravity ng kasalanan eh. Ang iniisip natin, lahat naman gumagawa yan eh. Hindi naman ako nakikita nung ni brother. Hindi naman ako nakikita habang naitatago ko, okay lang. Sa Diyos wala kang maitatago. Ang kasalanan ay kasalanan at nagpahiwalay sa'yo sa Diyos. Pero buti na lang, may regalong walang bayad ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Romans 6:23 tells us, for the wages of sin is death. Because of that sin, the supposed consequence for us should be death. Mamamatay tayo. No? Hindi lang physically. Mamamatay tayo eternally. For we will eternally be separated from the God who loves us so much. Pero buti na lang, hindi natapos doon yung statement. Kasi ang sabi ng next statement, but the free gift of God is eternal life. Buhay na walang hanggan. Hindi lang buhay na walang katapusan. Buhay na walang hanggan na kasama mo ang Diyos na nagmamahal sa'yo ng sobra-sobra. And it is through Christ Jesus who is the Prince of Peace. Tingnan niyo bumaba siya sa lupa. Binayaran yung dapat na tayo ay magbabayad na hindi naman natin kayang bayaran. Tinanggap niya yung kamatayan. Madali ba yun? Sabi ko nga po sa inyo, mahirap po yun. And yet, because He loves you so much, in-endure niya ang lahat sa cross. Yung kahihiyan, yung sakit, lahat yun ginawa ng Panginoon para sa'yo. And that thing that He did, ang layunin nito, ay maranasan mo yung tunay na kapayapaan sa buhay mo. Kapayapaan, hindi ka na malayo sa Diyos. Kapayapaan na dati kang kaaway, ngayon ginagawa ka ng anak. Kapayapaan na dahil payapa ka sa piling ng Ama. Yung last verse sabi doon, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung mga bagay ho na pinapangarap natin, hindi masama. Yung kapanatagan sa buhay,
dahil mayroon tayo ng ating may mga pangangailangan, pero sekundarya lamang ho yun. Sabi sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all things shall be added unto you. Hindi sinasabi ng Panginoon na ipagkakait sa iyo yung mga bagay na yon, no? Ang sinasabi lang ng Panginoon, anak, ayusin muna natin yung problema mo. Ang problema mo yung kasalanan eh. Ang problema mo yung pagkatiko sa akin. Pero ayusin muna natin yon, huwag kang mag-alala. Dahil ako yung tatay mo, ako na yung bahala sa iyo. Yung kailangan mo sa araw ng bukas, yung bukas mo, hawak ko yan. Yung isang taon mo, hawak ko yan. Yung pangangailangan ng anak mo, ako ang bahala dyan. Sa akin lahat ang kayamanan, kaya huwag kang mag-alala. Isuko mo lang ang buhay mo, ako ang bahala sa iyo. Maraming galit sa iyo. Marami ang kumakalaban sa iyo dahil tinanggap mo ako, anak, huwag kang mag-alala. No, mahalin mo lang sila. Sa palagay mo, hahayaan kitang maargabyado. Hindi kita pagtatanggol. Ako yung tatay mo eh. Bakit sa palagay mo, hahayaan ko na ganun-ganunin ka nila? Pero ang sinasabi ng Panginoon, anak, ang tinuturo ko sa iyo, yung puso mo magkagaya ng puso ko. Magmahal ka gaya ng ginawa kong pagmamahal sa iyo. No? At yung kinabukasan natin, hindi na natin iintindihin. Kasi sabi ho ni Apostol Pablo, dahil sa pananampalatayang tinanggap niya, kahit na nga yung kamatayan, wala nang pangil pa laban sa iyo. Sapagkat ang bagay na yan ay pinagtagumpayan na ng Panginoong Hesukristo. Kaya ho, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Hindi yung kapayapaan lamang na alam ng tao na nakasalig sa sirkumstansya, sa mga pagkakataon o mga pangyayari sa buhay at sa isang iglap na nagbago ang sirkumstansya, mawawala na yung kapayapaan na yon. Yung kapayapaan binibigay ng Panginoon, ano man ang mangyari, huwag kang mangamba. Kasi kasama mo yung tatay mo, yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Pero nung tinanggap po natin yung kapayapaan, alam natin na ang naging problema natin yung kasalanan. Ang tanong ko ngayon, alam mo na yung kasalanan ang nagpahiwalay sa iyo sa Panginoon at niligtas ka na ng Diyos mula sa kasalanan na yon. Ang tanong ngayon, magpapatuloy ka pa rin ba doon sa kasalanan na dapat ay iniwan mo na? I know many of us here has already accepted the Lord Jesus as His Lord and Savior. Kaya lang, para bagang ang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, basta I trust you with my salvation. But Lord, let me be yung driver ng buhay ko. Lagi nating naalala yung tungkol sa driver. Bakit ko nasabi? Kasi many of us are still holding on doon sa kasalanan na hindi natin mabituan-bituan. I don't know kung ano po yung mga bagay ho na yon. It is something that prevents us from truly experiencing God's presence in our lives every day. Mga desire ba yan? Mga bagay ba yan? Na dahil natatakot ka na baka pag binitawan mo, hindi ka na maging komportable sa buhay mo. I tell you again, bitawan mo man yan, bahala ang Diyos sa iyo. At yun nga ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, palikuran na natin yung mga bagay na nagpahiwalay sa atin dati sa Diyos. At maranasan na natin talaga yung tunay na kapayapaan. Let us all close our eyes. Lord Heavenly Father, thank you for Jesus, the Prince of Peace. Father, kung minsan, ang gusto lang namin, yung effect ng peace. But we do not want yung pinanggagalingan ng peace sa aming buhay. And Lord, bagamat marami sa amin tinanggap na ang Panginoong Jesucristo na nagdala ng kapayapaan sa amin, and yet still, we are still clinging doon sa mga bagay na nagpapalayo pa rin sa amin, yung mga bagay na pagkakasala. Lord, you know our hearts, Father. Lord, help us so that we will truly examine our hearts, our lives, Father.
Patulungan niyo po kami, Ama, na maisuko ng buong buo ang aming buhay sa inyo. Lord, hiningi namin ang kapatawaran yung mga kasalanan na gawa namin in the past, Father. And I know, and we know, Father, sabi sa inyong salita, even yung mga gagawin namin, Father, o magagawa namin, kasama yon sa binayaran ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkamatay sa krus. Pero alam po namin, Panginoon, na despite that assurance, Father, ang gusto nyo, talikuran namin ng buong buo yung kasalanan na ito sa aming buhay so that we will truly experience a life of peace kapiling nyo sa lahat ng sandali po namin sa mundo pong ito. Lord, help us. Kung nahihirapan pa kami na i-give up yung mga kasalanan, Father, Lord, perhaps there is something wrong in us, Father. Pero Lord, kayang-kaya niyong i-troubleshoot yung aming puso. Kayang-kaya niyo po, Panginoon, na ayusin ang aming pagkatao. Kaya, Panginoon, we humbly present everything before you, Father. Lord, sinusuko namin sa inyo ang lahat sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mabitawan na po yung mga pagkakasala o yung mga gawin namin na alam namin kasalanan laban sa inyo o sa aming kapwa. Yung pride, yung bitterness, yung selfishness, even, Panginoon, yung pag-iisip ng masama sa kapwa, o even yung mga pagkakataon na para gusto namin maramdaman na parang okay kami sa aming sarili, ay chinichismis namin ng ibang tao, Father. Thinking na kapag nasabi namin ang kapintasan ng ibang tao, para bagang mas umaangat kami. Pero hindi totoo yun, Panginoon. Alam po namin na kasinungalingan yun, Panginoon, sa aming buhay. That is why, Lord, we simply present everything before you, Father. Clean us, Father. And help us so that we will truly experience yung peace sa aming buhay. Sapagkat, Panginoon, bibitawan namin ang lahat. At ang aming kakapitan ay kayo lamang, Amang Banal, ang Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng ng banal na Espiritu sa aming buhay. Lord, we love you and thank you for loving us first. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoong Hesukristo. We give you back all praises, glory and honor, and help us live, Father, triumphantly, na binitawan ang mga bagay, Panginoon, na nagpiprevent sa amin para tuluyang maranasan araw-araw yung presensya niyo sa aming buhay. Lord, thank you for helping us, Father, na mabitawan na yung mga bagay na nagpiprevent na lalo kaming makalapit sa inyo. Salamat po, Ama. We give you back all praises, honor, and glory in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, our wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. To you be the glory forever and ever. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos dahil sa lalim ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. Purihin po natin siya na pinagmumula ng tunay na kapayapaan at hindi matutumbas ang kagalakan. Hallelujah! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns, that all
joy. Repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Minsan pa. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Amen. Hallelujah. Oh, what a joy. What a joy. No? What a joy to know na meron po tayong Diyos na umiibig sa atin. No matter what we've been through, or ano man yung pinagdadaanan natin sa ngayon, ano man sitwasyon natin, meron tayong Diyos na mabuti. Amen. And that gives us joy and peace. Amen. Di ba po benediction? Si Brother Jonas ang magbibigay ng benediction. But before that, may mga announcement lang po ako. And before the announcement, puro before, ano? So, I wanted to invite po, no? So, last Sunday, meron tayo dyan, brother, presentation, ano? So, last Sunday po, meron po tayong mga kapatid. Again, another reason to rejoice. No? So, meron po tayong mga kapatid who publicly declared, their faith in Jesus Christ. So, meron po tayong 7 mga kapatiran na ating pong binaptize last Sunday. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid na ito. At kung nandito sila ngayon, I invite them to come forward here sa ating stage. Tara mga kapatid, huwag kayong mahiya. No? So that you can be seen by our brothers and sisters. Ayan. Ayan. 7 po sila. Yung 2 po ay absent. No, they are watching us online. No? And then si Sister Ninita po, siya po ay sa Giginto. So doon po siya ipipresent ni Pastor Edmer sa Giginto because doon po siya nag-attend. But last Sunday, ito pong ating mga kapatid na ito, they publicly declared their faith in Jesus Christ sa pamamagitan po ng water baptism. So again, sabi nga, balik natin ang papuri sa ating Panginoon Diyos. We will be presenting to them yung ating pong certificate of water baptism. So, si Sister Naomi Angeli Selvino has publicly professed faith in Jesus Christ as personal Lord and Savior and has been officially received into full membership of Church of Christ the Discipler. So ito po yung naganap last week, December 14. Diyan po sa private pool sa may Villa. So, di ko na po babasahin isa-isa na paulit-ulit. I will just read their names. But this is just certification lang po. And again, more than dun sa pagiging official member ng Church of Christ the Discipler, sabi po sa John 1:12, for those who receive Jesus, they have been given the right to become children of God.
More than the membership, affiliation ng any organization, yung pagiging miyembro po natin ng kaharian ng Diyos, yung po ang pinaka-importante at pinaka-mahalaga sa lahat ng pwede natin tanggapin o kapabilangan sa ating buhay. Amen! So pangalawa po, ang kanya pong father, si Brother Christopherson Silvino. Ayan. Yan na pala ng pangalan, ano? And then si Sister Kimberly Borlongan, no? So yung kanya pong cell leader ang mag-aabot nito sa kanya. Ayan. And yung kanya pong mister, si Brother John Bryson Borlongan. Ayan. Ayan. And of course, si Brother Harvey Bautista. Brother. And then of course, ang kanya pong misis, si Sister Jeline Alia Shayla Bautista. Ayan. So again, no? Praise God po sa kanilang mga buhay. And we are all here, no, to support and help one another sa ating pong pamumuhay mga bilang Kristiyano. Kaya welcome po natin sila. And again, ang papuri po ay sa Diyos. Tanging sa Diyos lamang. Amen. Thank you mga kapatid. Thank you, thank you. God bless everyone. Yan. So tomorrow po ay, gaya po na ating mga in-announce from last couple of weeks, ang ating pong sangbang gabi ay magaganap starting tomorrow, December 22, hanggang sa Tuesday po, December 23. It will start at 6:30 p.m. So, I invite everyone po to come early, no? Para po tayo ay makapag-start on time. At ganoon din ay hindi tayo masyadong gabihin. Kasi yung iba po sa atin, alam ko may pasok pa, no? So, we wanted everyone na talaga pong ma-witness nyo yung mga ginagawang preparation ng mga mangyayari bukas, no? That is why we really wanted to encourage everyone to be here on time or earlier, no? Para po talagang masimulan natin, matapos natin hanggang dulo. Alam niyo po, I'm excited kasi doon sa registration natin. 150 na yung nag-register, madami pa yung hindi nakapag-register, no? Huwag po kayong mag-alala, saan kaya? Parang di kami magkakasya. So ready na po yung taas, no? So we will be using yung ating pong balcony, you know, and again, kahit hindi po kayo nakaregister, please do come and join us. Sabi nga ni Sister Ann kanina, dun sa kanyang pagpipray, no? Hindi po dahil ito yung uso ngayon. That is why we will do this, no? We will be doing this because we wanted to exalt the name of Jesus Christ. For so many reasons, no? Napakadami nating dahilan. O kahit wala kang dahilan, no? It is our joy to glorify and worship the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Ano ba, may nakalimutan? Ayun, of course, sa next Sunday, yung ating church anniversary, no? So regular time lang po yun. I encourage everyone to be here as we celebrate our 49th anniversary and as we share kung ano ba yung lalakaran ng ating church sa 2026. Ano? So let us all be excited sa mga parating pong gawain. Ayan, yung may mag-a-announce ba nito? Ako na. Wala? So ayan po, yung kids ministry Christmas party. Wow, fruit of the Spirit. Celebrating Jesus' love. So this will happen on December 29, Saturday. 9 to... Oh, Saturday ba yan? Parang Monday yan. Oh, sige. Oh, at least, di ba, gising pa kayo. Nabasa nyo. So Monday po yan. Ilang years ba to? Anong year ba to? Anong year? So, Monday po to. So, yung may mga kids po, samahan po natin yung mga anak natin. Dalhin po natin sila dito. 9 a.m. to 12 p.m. Yan, dito po kayo sa church. Meron pa ba, kapatid? Yan, kung wala na po, nanyayaan ko po si Brother Jonas to give his... Ay, meron pa pala. Ayun, yung mga magpa-practice po after the service, dire-diretso na po tayo para po kayo ay makapag-practice kagad, makapagpahinga para po sa gawain natin bukas. Yung women and kids and youth. Sige po, bago po tayo maghiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Diyos. Ang kapayapaan, katotohanan at pag-asang nagmumula sa Kanya. Ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang maghari sa ating buhay. Sa Kanya na makagagawa ng higit sa kaya nating isipin o hilingin man, sa Kanya ang pinakamataas na papuri at kaluwalhatian, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po. See you tomorrow po.